so happy to be with us, and she carries this entire film on her back. Hello mga kabanding! Today is another extra special afternoon because I'm not only visiting this restaurant na napaka-unique among all the restaurants that we have around the city, because the owner of this restaurant is one great woman, one great chef, the late Margarita Forres. And I've always been a fan of her creations dahil iba talaga yung pagtingin niya sa Filipino cuisine and kung saan niya dinevelop pa yung kanyang talent as a chef when she attended, culinary schools in Italy. And first of all, yung Chibo, paborito ko yon. And then, when I tried Grace Park Dining, that's where we are right now, with my husband, nagulat ako na yung hype at saka yung pride na dito pinakain ng U2 is talagang totoo. I mean, ang sarap ng pagkain, hindi ko makalimutan. At ito na nga, nangyari na nakabalik na ako dito at meron pang extra. Meron pa akong kasama na ma-experience ko ulit ang napakasarap na mga heirloom recipes ng Grace Park. Kasama ko ang isang artistang hindi matatawanan. Marami akong gustong itanong sa kanya. Marami akong mga hinahangaang mga bagay-bagay na ginagawa niya at ginawa niya na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Isa siyang babaeng walang pakialam kasi magaling siya. Yun siya. Makikilala natin siya ng mas malalim. She will bond with me as we experience Grace Park and as she shares to us, all of us, kung ano ang pinagdadaanan ng isang tunay na artist. My pride with me today, Ruby Ruiz. Yay! Sa intro mo. Grabe ka. Yeah. Halika dito ka. Dito ka. Harap kong makasama ka. Bago natin simulan ng appetizer muna about Ruby Ruiz. Okay. Ako kasi, hindi kita agad nakasama as co-actor. Hindi pa nga tayo nagkakasama. Ay, di ba pala at all? Ikaw nga pangarap ko, kala mo etchos, hindi. Nasa bucket list ko, Lord, kailan mo ko isasama sa isang project kay Uge? Ah, talaga? Ako naman inisip ko, ay baka hindi pa panahon, baka hindi ko alam. Totoo yan. No, meron kang ginawa na pero nagtalent ako doon. Direct Marlon. Septic tank? No. Gustong-gusto ko na makasali doon eh. Oo. Yung mami, yung ano ba to, yung Commercial? No. Instant Mommy? Instant Mommy. Kay ano yun? Kay Leo Abaya. Leo Sumalangit pala, ako. sorry. Yes, I thought it was Leo Maya. Abaya. Yun na nagpumilit ako nun sa kanya. Kahit Oo. na ano, yun. Talaga? So, kaya na meron akong ano doon. Kanya. Oo. Pero tama ba ako sa pagkakaalala ko? Taga-PETA ka, di ba? Oo. Peta Since act. birth. Yeah. Kahit itanggi nila. Nakakatawa yung since birth. Kahit itanggi nila. Hindi, doon ako nagsimula. Right after high school. Oo. Saan ka Nag-workshop ako nag-high school? Sa UPIS. Ay, grabe. Ang talino mo. Hindi. Nangongopya ako. Ang tatalino ng mga kaklase ko. Promise. Alam nila. Nahuli na nga ako ng teacher. Hindi ako nahiya. Kasi tapos na. Nag-graduate na ako. Ngayon pa ba nila babawiin? Oo. Di ba? So, UPIS, and then tinuloy mo sa UP Diliman? Oo. Pumasa ako pero dun lang ako sa ano. Kasi average lang naman ako, ang katalinuhan. Sa UP Manila ako pumasa. Waiting list pa. Oo, Oo, okay. waiting list. Anong course ang kinuha mo? Ano ba yung pinaka-general? Parang AB something. Pero, hanggang something. one sem lang doon and then I Pero may kinalaman sa arts? Humanities yata una kong course. Okay, Oo. ganda. And then, nag-transfer ako ng Diliman after one sem. Then yun naman yung kalakaran eh. Mag one sem ka kung saang Right, na, right. makapasok lang. Oo. Kasi may Tapos, iba siyang parang may grading na requirement. Pagdiliman, Oo, oo. pagdiliman medyo mas mataas. Hindi ako pumasok doon. Oo. Okay. Tapos, Tinapos mo yung humanities.
One sem. Tinapos Ay, mo? 1 year. 1 year. 1 year lang? 1 sem, sorry, 1 sem. And then, after that, transfer akong Diliman, nag-ano ako, broadcast. Okay. Tinapos mo? Mascom. Hindi din. Kasi, Nagtrabaho yung ka na? nagsigawan, yung sinisigawan, yung ang tawag na, anong course yun, yung magagana mag-spin. Lagi akong huli, ng 1 second. Ano ba? Pang ilan na? Shhh! Gagana. Meron Ano ko. to? Sa broadcasting, yung parang mag-ano ka ng record, hindi ano ng gano'n. Ano yun? Spinner? Gaganon mo yung vignette. Yung plaka. Yung plaka. Okay. Oo. So late ka. Lagi na, meron akong delay. Oo. Ganon. Yung Kasi timing yung mga mo. special, ganun talaga, may delay. Hindi. Yung timing ko. So, nung nasigawan Teka, ako. wait, special ka ba? Hindi. Special siguro. Hindi. Kalini-kalin. Hindi. Special ka lang as you are. Yes. Nung hindi ko makuha, tapos ilang beses ako sinisigawan, na-traumatize ako. Kasi hindi ko, mahinhin kasi ako noon. Noon yon. Let's try their sourdough Yes. pandesal. I'll give my baby. My husband is here. Maybe say hello. Hi! Hindi ka kita. Come here, love. Aww. Let me taste. Yes, You're the big blessing to her. Pinanood ko yung tuntua ako. Yes, totoo yan. Totoo yan. And also, Ruby, my husband is a fan of Filipino movies. Uh-huh. Unfortunately, right now, I don't think we have seen a film where Ruby is. But we have all our lifetime. I will invite you to the premiere of First Light. Great. Yes. Yes. I'm not an extra there. I play a lead. He's the main. He's the main. Yes. Yes. It's the First Light. She plays a nun. So that's quite difficult for me. Yeah. We will experience this as we remember Chef Margarita Yes. Forres. Alam mo, ano ko rin siya, idol. Di ba? Grabe. Ang galing niya eh. Oo. Bata pa lang siya. Alam niya na yung vision Hindi, niya eh. tsaka kahit anak mayaman. Oo, Diba? may... Hindi siya nagtrabaho for the for the family. Parang she's striving. Nakakatuwa yung ganun. Ano. Tawang-tawa ako kasi ang dami mong kwento tungkol kay Nora Honor. Diba? Idol Kasi mo si Nora Honor? And okay lang. Naging idol nung nakasama ko siya. Nagustuhan ko siya Oh. bilang tao. Now, this is a different point of view. Sometimes, meron tayong mga idol na artista. Mm-mm. You're a fan. Basically, you're a fan of Filipino movies, Filipino actors, di ba? Tapos meron tayong parang ina-idolize ng mga artista. Tapos, pag dumating yung time na katrabaho na natin sila, parang medyo lumalamlam. Mhm. 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 Dahil parang nakikita mo na, ay, di naman pala talaga sobrang taas o hindi ganun ka-pedestal. Parang ganun yung mga common na naririnig kong kwento. Pero nung ngayon na sinabi mo na mas nagustuhan mo si Nora, Nung nakatrabaho ko siya. that is really interesting. Yes. Go ahead. Una ko siya nakatrabaho noon, Bona. Yun yung first film ko eh. Ever. Wala akong balak mag-artista. Lino Broca? Oo, kasi nga peta nga ako. Anak ako ng peta. God. Applicant pa lang ako ng peta. Tapos nakita niya, ikaw, pwede kang kapatid ni ate guys, sabi niya. Ano yun, dagdag na allowance, di ba? Pag kinuha ka ni Lino, di ba? 7 o'clock call time ko. Ang eksena ko, isa o dalawa. Kasi isang importante, sa lamay, iiyak-iyak. Tapos lalayas yung ate ko, si ate guy. 8, tapos ang breakfast, hanap ako ng isang lugar doon sa bahay. Doon ako, nag-internalize niya. Si Mama Lino, kasama niya yung production design. Mama Lino talaga. Dito lagyan mo ng putir. Sino yan nandiyan sa sulok? Sino ako? Oh, Ruby! Tapos niya, Crayola. Ano ko, medyo bakit? Ano pa pinagkahandaan ko po yung eksena ko kay ate Kay kasi patakot ako. Mapahiya. Oo. Sabi sa akin, tanga! Mamayang gabi pa yun, tatay. Handa ka na, umaga pa lang. Makain ka ng bone marrow. Oo. Sabay nating i-experience
ang bone marrow ng Grace Park. Cheers! Ah. Mm. Sarap. Sobra. Napanood kita sa Extra. Mm-mm. With all due respect, all of you were really good in that movie. But I think the most effective character and the most effective actor for me there is you. Sobrang hindi ko makalimutan na nakakatawa ka talaga dun sa nasa jeep eh. Ikaw yung tagakuha ng mga extra eh. Supplier ako ng talent. Yes! Alam mo yung, hindi ito artista siya to. Kinuha talaga siya kasi supplier talaga siya ng talent. Alam mo yung, ikaw ang nagbigay ng flavor sa gustong ipalabas ni Direk Jeffrey. Sobrang saya gawin nun. Oo. Last ko na dapat yon. Ayaw ko na mag-artista. Oh my God! Kasi, ano yun eh, single mom ako. Hindi ko parang, paano-ano lang naman ang ano ko. Sa 10, ang dami akong tinetext, na anong mga director, producer, EP, kung ano-ano. PA, PM, kung sino mga nakaano ko. Sa isang buwan, lagi ako merong 10. Sa 10, may sasagot na isa, buhay na kami ng anak ko. Ganon. Napagod na ako. Parang, paano ko mag-aaral na to? Parang hindi ko na kaya yung sa isang buwan, 1, 2 shooting. Ganon. Never pa naman ako nagka-teleserye that time, okay? So, sabi ko, tama na yung illusion. Unang-una, parang hindi naman ako sisika. Hindi naman yun yung point ko eh. Hindi naman yung objective ko maging sikat. Gusto ko lang, regular na trabaho. Naramdaman mo yung parang time is up. Alam mo yung gano'n, yung maging makatotohanan Correct. tayo. Yun. Pumapasok Yun. tayo sa showbiz because maybe we will have a career Yes. better than being an extra. Yes. Pero parang hindi na ngayon. Yun yung naisip mo noon. Parang tama na. Okay, so you gave up. Sinagat mo na. Anong ginawa mo? Biglang, eto na. Nag-apply na ako sa call center kasi I wanted the regular hours. Call center at saka sa Bustans. Oo, kasi gusto ko yung magagandang gamit. May discount doon kapag empleyado ka, di ba? Oo, yun naisip ko. At saka walang age limit. Oo. So, In sa store, fact, yes. sa store specialist. Yes. Meron naman akong karanasan sa retail, ang tawag nila dun sa as sales associate. Nung nagsapalaran ako, makuli ang buhay ko sa Canada. Naging sales lady ako doon, bukod sa nani. Oo, yan yung mga trabaho ko. Nani by day, tindera by night sa isang, parang isang Rustans nila. So, nag-apply na akong ganyan, natanggap ako pareho. So, pagpipilian ko na lang, call center or, sales associate. So nawala ka sa eksena ng showbiz for how many years? Ayun, matagal. Hindi ko balak mag-showbiz, mag-artista. Gusto ko teatro, noong una. Sobra akong one of the romantic, na hindi ko maiiwan ng entablado. Pero nung hirap na ako, doon ako nag-showbiz. Wala nang masasarap mo sa kwentuhang punong-puno ng katotohanan habang kumakain ka ng masarap. Ano? So sarap. Sobra ko. Don't miss to order this when you visit Yes. Grace Park, itong kanilang best seller na pasta. Bahay na puti, oxen, kare-kare. Oh my God! Ano ba ito? Bahay na puti. Bahay na puti. Oxtail kare-kare. May balita ako. Merong may paborito nito. Grabe. Chef, Yes. come join us. Come here, please. Yes, that's our bahay na puti, oxtail kare-kare. It's bahay na puti, it's because iyan po ay menu or dish ng nila ni Ma'am Gaff sa bahay mismo nila. The life of Ruby Ruiz is like a film itself. Para siyang isang buong pelikula na masarap panoorin kasi ang ganda ng ending eh. Masalimuot, makulay, maraming... Pag ginawa yung Sinong gusto may mong isang gumanap? po, ikaw. Parang agad-agad ka naman sumagot. Hindi ako kasing ganda mo at kasing galing mo. Ano ka ba? I think para kay Ruby Ruiz na ilang years ka na sa business na ito,
parang 20 pa lang. 20 sa business na to, pero yung exposure mo sa arts, I think since you were a teenager, you have a lot to share, you have a lot to talk about. I mean, napaka-interesting na mga sinishare mo sa akin. Whether personal or career side, napaka-interesting ng buhay mo, Ruby Ruiz. It's not enough for one vlog. So, I will proceed to my purpose. Ruby Ruiz is here not only to share with me this super good food, but also to share to us the good news that she has a movie. Oh, Let's yes. go. Okay. Sana po panoorin niyo The First Light. It's the first Australian-Filipino. First Light ang title. The title of the movie is First Light, where I play a nun among many nuns. Maganda ito kasi parang yung awakening ng isang madre. Yon, kung paano siya matagal na siya sa kumbento, tapos kung paano siya namulat sa mga katotohanan ng mundo. Parang ganun na lang Nakita ko yung trailer or yung teaser. Para siyang thriller. Hindi ko nga alam ba. Katulad, ang dami rin nagtatanong. Oo. Parang naka-witness si sister ng isang operation or ng isang tragic, parang tragic accident. tapos lumabas siya ng kumbento. Eventually. Yes. Okay. Parang insinuated yon without really spoiling the Okay. So, pag Yun. nanood kami But ng it's first... not a thriller. But Hindi siya kasi thriller. nung pinalabas kasi nung nag-premiere kami sa Melbourne, yung ano doon. Oh, congratulations! Yun ang nila, sa mga puti yata. For them, it's a thriller. Parang yun. Really? Oo, Okay. pero hindi So, lang- where did you show this already? In In Melbourne? Melbourne, in Marrakesh, in Rotterdam, in Glasgow. Oh, lahat Rotterdam. yan inatinan mo? Hindi, nag-ano lang ako. Melbourne and Marrakesh. Marrakesh. Wait, ito ba yung natrap ka sa Dubai? No, that's a different movie. Yung papunta ko ng Porto, Fantas Porto, Portugal. Oo. Anyway, tapusin ko lang. Sige, sige. First Light, directed by James Robinson. James Robinson. He's a very young director, around in his early 30s. Ano siya, Wow. Filipino-Australian. Okay. Sobrang bilib ako sa kanya because hindi naman lahat ng Australian Filipino decent would be interested in finding out the roots about his culture. Right. Pero itong batang ito, he's really yung talagang interest niya. Gusto niya malaman makilala ang Pilipino, Right. makita ang yun. So this is his first attempt and this is produced by FDCP and Screen Australia. Oh, okay. Yung funding came from Screen Australia, which is like their FDCP counterpart, and FDCP. Saan ang location mo? Here in the Philippines, in Tanay, Rizal, and some parts in La Union. Okay. Yung shooting. I Everything. see. So shot entirely here in Manila, in the Philippines, and all Filipino cast and Okay. some mga big players na yung part of the staff. Kasi all the staff, the key are all Australians. Okay. So they flew in here. Sila ang Okay. pumunta rito. Kailan nyo to sinuting? 2 years ago. 2 Okay. years ago. Did you audition for this? No. Nakita niya ako. I was recommended by my director in Expats. Si Wow. Luwang. Oo. Oh, okay. Yun. And then you met, and then you read. Yes. Una, sa Instagram, niya ako in-contact. Nung una kala ko, it's a scammer. Yun. Oh, actually. Yun. Tapos, may ligaw ko papatong sa Oo. hello, hi, gagana naman ako. Oo, tapos, ay, scam pala to. Oo. Until they flew here. And, they kinausap totoo na nila. pala. Totoo pala. How long did you shoot? Total of 27 days. Okay. Yeah. Ano Pero to? the entire pre-production, it took them 2 years. Oo, Pati syempre. production, 2 years. Pati pre-prod, Yeah. production. and- Kailang balik sila. Okay. Noong una kaya ako umuwi dito, kala ko sa Australia ang shooting. Kasi nga, kasi nga Pilipinas. Dito pala sa Pilipinas. So, yung shooting. Init na Totoo. costume. Oo, at saka parang Australia, sa side trip ka. Correct. Hindi. Di ba? Yeah. Pero did you see the film already, of course? Yes. Did you like it? Yes, naiyak na ako yan. The first time. Oh my God! Not because I was part of it, but Maraming salamat. nung nakita ko how it was put together, and iba yung storytelling niya, ano siya, very subtle eh. Hindi siya Pinoy na
ano tayo, di ba, all out palaban. Hard, Diba? oo. Ito talaga, they call it slow burn drama. Slow burn drama. Oo. Oh my God, I'm so excited. Yun, banayad siya na ano, pero ano lang, parang kukurot lang ng konti. I'm excited because you said it's beautiful, but isa pa may aaminin ako. Mm. Excited ako. Nakita ko si Maricel Soriano. Yun nga, babanggitin ko na. At saka iba yung Eto na. Iba yung pagkaka-capture sa kanya. Yes. Oh Ang my galing niya doon. God. Alam mo ba, Kinikilabutan ako. Nung kinakas na nila Nasabihin ng for mga that role, kamuhay na naman ni Eugene. for that role, for that role, nagkakilala na kami ni, Oo, ni ni Inay. Diamond Ni- Star. Ni Diamond Star. Sa Lin lang. Sabi niya sa akin noon, alam mo ba, pangarap ko magkaroon ng international. International. Sabi ko, Inay, hindi ako nangangako dahil hindi naman akin yung production. Sabi ko, gano'n, tatry ko ha. Talaga ba, Ate Ruby? Inaate ko nun. Talaga ba, Ate Ruby? Ako, try ko lang, sabi ko gano'n. Sakto, yung our director, si James, yung mother niya, who grew up here, gano'n. Fan ni Maricel Soriano. No, you should get her. She's so good. Siyempre yung bata, hindi naman siya kilala na eh. Oo. So, yun, siya ang naano. At iba ang pinakita rito. Sabi nga sa akin, kasi siyempre ako napanood ko na, tumawag ako from Australia, kaya Inay, ang galing mo, Maricel Soriano. Sabi ko, totoo ba? Tingin mo, tatawag akong ganito, magkano to? Pwede pa ba kitang kulitin sa iba pang mga tanong ko? Oh my Pili God. ka lang. Nakakatuwa. Aww. Uno. Kasi naniniwala ako sa Yes. kung anong mapupulot mo, yun talaga yung dapat itanong sa'yo. Oh my God. Sinong direktor ang gusto mo pang maka-work? Whether first time or again? At this point, Parang patay mo. The go. joke. Go! Of course, Lina Broca, Lino Broca. Greg Wen. Bendramas. Oo, gusto ko siya. Ang galing nung pinili mo ah. Mm. Magkaiba ng genre yung Magkaiba, specialty magkaiba. nila pero pareho yung passion, Oo. dedication, and authenticity. Galing ah. Ganun ka kasi. Anong movie ang napanood mo at nasabi mo, sana kasama ako dyan? Sisa. Ang bilis na mag- Si San ni Hilda Coronel. Correct. Na ang galing-galing yung lahat. Oh, thank you, Direk Jude. Ikaw. Oh, thank you, Manood akong mag-isa. Wala akong Talaga? pakialam. Oo. Hindi ako mahilig manood ng sine. Oo. Hindi ako, kahit dati pa. Pero pag gusto ko talaga, kahit wala akong kasama, manonood ako. True. Ang ganda, gusto ko. Ang ganda niya. Ang ganda ng pelikula, ang ganda ng kwento. Ang ganda ng kwento, yes. Tapos gusto ko yung yung lakas ng kababaihan. Right. Idol ko, si Hilda Coronel. Ah, Alam mo yes. ba, nagsushoot na kayo, patapos na yata. Nakita ko sa IG story ni Jun Lana oh my God, si Hilda Coronel. Kaya sungki yan, bata ako sinungki ko yan. Kahit nga ito, kasi sobrang idol ko si Hilda Coronel. Sinundan mo yung ipin Di ba, niya. sungki yun dati. Oo, oo, Hilda. oo. Gandang-ganda ako. Siyempre, ang layo naman Hilda Coronel yun. Kahit hindi sungki man o ang ganda pa rin. At saka, hindi naman ibig sabihin, pag nagsungki-sungkian tayo, yun na na. Hindi niya. Correct. Oo. Ito naman, tatanungin Oo. ako. Yun na nga. Oo, yun yun. Alam ko na yan. Yung kahit Oo. man lang sa sungke, mahilda Coronel ako. Anong klaseng mga material pa ang dapat mapanood ng mga Pilipino ngayon sa palagay mo? Hindi ko alam. Pero bigla ko lang, parang I would not let this pass. Na gusto kong masabi na gusto kitang makatrabaho sa isang art house film. Okay. You. Ako. Yan. Ikaw. Kung anong material, Oo, kung ano, basta ano, hindi yung, Oo. hindi yung pang-commercial. Yung, yun. Ang dami naman, ang dami ngayong na isusulat na napakahusay ng mga bata natin, Right. mga writers, and gano'n. so parang unlimited. Huwag nating ilimita sa ganitong mga subjects lang ang napapanood. Yes. That's Yes. nice. I'd like to work with you. God willing. Sana. God willing. Sana. God willing. Masulat na material. Yung perfect. Sa palagay mo, sa perspektibo na napapanood tayo ng mga foreigners sa international films na pinapalabas na mga Filipino films, ano sa tingin mo ang nakukuha nila? Paano nila tayo nakikilala through our films? Initially, ibawa, the reason why I was casted sa expats, Oo.
may hinahanap, ganun sila, parang yung look muna na una. Okay. Parang meron silang concept ng anong itsura ng nanny. Oo. The nanny should look like this, ganda, Oo, yun. oo. Tapos, biglang nagugulat sila, or halimbawa, kung ano man, yung mga Filipinos na nasasama sa mga pag nakasama na nila, wow, they're so educated, they're so, alam mo yung ganon. There's parang, more to the Yes. stereotypical. Yes. Oo, parang alam pala, marunong pala silang umarte. Oo. I mean, there's so much depth in their their Yeah. performances. Hindi Pero na pala- ito yung nakasama mo sa work. Oo. Paano naman yung audience na nakakanood lang ng mga pelikula natin sa international? Anong dating nun? Anong dating ng mga pelikula natin sa kanila? Ako, based on my experience, when they watch Filipino films, they're always expecting either poverty or tropical. Which is, okay, may pagka-authentic yun, di ba? Pero somehow, kaya rin isinilang yung pelikula namin ni na Chris Martinez na Ang Babae sa Septic Tank because we would like to show to them na He wrote it, right? And it was yes. There was an era na yung poverty porn was really masyado siyang gasgas. oo, no? When it comes to sasali tayo sa mga Filipino, sa mga international festivals. Ang pinapakita talaga natin laging poverty, slums, and all that. Ganun pa rin ba hanggang ngayon? Hindi na. Hindi na, no? No, not anymore. In fact, parang also because of the advent of yung social media, right? So Yes. yung may access na sila sa mga natin, sa Gen Z natin, Right. who are very, ang gagaling magsalita. Right. So Oo. talented. Oo. Well, parang hindi na puro poverty. Yeah. In fact, mas yung tropical. Yes. Tapos, ano pa ba? Meron silang sa atin, which I don't blame them, parang meron certain connotation. I think na pag Filipino, madrama, very emotional. Yes. Kaya parang Mexican or Spanish. Right. Ganun. Oo. Yun ang ako, sa akin lang. Ako lang po to. Hindi man ako nagmamarunong. Oo. Parang, at batay din sa karanasan ko working with them in this series. Isa pa lang naman ang parang claim to fame ko. Wala naman ako iba pang Masusundan pa comparison. yan. Sana. Oo. Kasi sila, also because of their facility in English, yun ang first language nila. Yeah. So parang ganito, nagtatagalog tayo, napakagaling natin, yung gano'n. Kasi this is the first, Yeah. So pag umaarte rin sila, yun lang yung observe ko, kasi hilig ako mag-observe eh. Oo, tama. Ang ginagawa niyan ito magaling. Ito hindi, parang mas magaling ako. Yung ganun, mas magaling kami dyan. Oo. Yung, kunwari ganun sa, siya pala, ang galing nga. Ang galing. Oo. Doon sa mga nagagalingan ako, and the likes of, Nicole. Oo. Nicole Kidman. Yan, Sa expats. Oo. In her scenes that where she was really excellent. Oo. Parang yung description ko, yung parang humihinga lang sila. Oo. Yung parang nagkakwentuhan tayo, oo. ganyan. Parang, oblivious of kung may camera, kung nasa ng camera. Right. Pero syempre, alam mo naman kung Oo. nasan. Pero ganun yung parang, it's a seamless transition from off-cam to yung parang ganun yung reality. Fluid. Oo. Yun. Oo. Ganon yung may tawag kaya dun sa kinds of acting mo. Yung As is where is. No, as is where is. And parang ngayon ang bagong term. Pareho lang naman nonchalant. Nonchalant, as is where is. Yeah. Yun. Kasi meron silang connotation or impression or belief, whatever. Pag Pilipino, Madrama. parang over the top. Oo, over the top. Yun, may ganun okay. sila. Kasi nga, sobra tayo magka-express. Mm-mm. Paano mo kinikerry ang pagiging Pinay mo? Every role na binibigay sa'yo or every time you're given the chance to participate in the international set. How do you carry your being Pinay? Actually, hindi ko alam kung meron akong ganong consciousness. Except when the need arose, okay? Meron doon yung, for example, when I was given the script for expats and for a scene, and dun sa scene, I would speak in English. Oo. But because I was playing a nanny and the English was like a Carabao English and broken, I refused to speak it. Oo.
Kasi sa akin, Uh-huh. as my character, Uh-huh. as Essie, Uh-huh. malinaw na may pinag-aralan ako. Ah, I I see. graduated for and ganun Based on the character, ha? based on the character Uh-huh. and also based on syempre nag-immerse naman ako, nag-research ako. Right. Marami sa kanila kung di principal pa nga teachers, Right, you know. right. Yun, so marami sa kababayan natin na OFWs. Right. Graduate ng Titulado. Oo, titulado. Yun. Dahil lang sa katotohanan ng buhay ay pumasok sa... Hindi, tsaka diba, very Filipino yung hindi man tayo ganun ka-fluent, for example, hindi ganun ka... May accent. Oo, na magsalita. Pero, pag sa grammar, magaling tayo. Super. Kasi yun yung inaral natin sa, kumbaga True. sa ano tayo, aral yung ano natin. Sa school natin, Sa English school. lahat, pati batas natin, Oo, English. Yan. So, You corrected na. yes. At Because i-call out nila yun. parang I take pride. I really take pride in representing, and really that's coming from within. Kaya pag kasi I take pride in representing any Filipino role dun sa mga nabigay na sa akin opportunities, yung ganon. Di ba sabi mo nanood ka ng Josephine Bracken? Para lang makatulong sa campaign namin sa PETA kasi we have this, ang babae sa Septic Tank 4, Oh Shit Live sa Chatter. It's In June, no? in June. Kailan opening niya? June 16. Okay. Oo. Or June 19. Parang Okay. share ka naman ng kahit contest na napanood mo sa Ang Babae sa Septic Tank. And why is it exciting to see it on stage for you? Ako, tingin ko very challenging, and that's why especially for people who have seen the films and the series. Na, paano kaya sa akin, paano nila to i-stage? Yeah. Sorry, this is really too short for one vlog, but let me just end this by saying I have so much respect for you before we talked, but right now, that so much is really very big, out of this world. Nung nasabi niya sa akin ng pinagdaanan niya sa buhay niya, mas lumaki yung respeto ko. Aside from all the films that I have seen you, where you played your roles with so much authenticity and sincerity and honesty, I am very proud that you really are a woman who can survive everything. What an inspiration to see a woman survive everything. Kahit masabihin mo pa sa akin, kalahati sa'yo matalino, kalahati hindi matalino. Ang importante, you see yourself. And you see where you're weak, where you're strong, and you stand by your strength because you're a woman. And I'm so proud that this is just the beginning of our friendship. Yes. We have so many big dreams. So hopefully matupad yon. And I'm really all the best to First Light. Biten, ano? Thank you for bonding with us. Thank Thank you, you. Ruby, for bonding with me. Thank you. Grabe. Hindi ko Ganda. artista na ako, Char.